Ang video na ito ay noong Biyernes pa pero ngayon ko pa na voice over kasi palagi kaming busy ng alaga ko, palagi kami nagluluto ba. Hi, ako si Jovi, 12 taon ng kasambahay sa pamilyang Pakistani. Ready na kaming lahat papunta ng simbahan at pinaba ko na itong kortina kasi mamaya kapag babalik kami galing magsimba ay madilim na kaya kailangan na ibaba itong mga kortina. Kapag magsisimba kami, gusto ko magsuot ng mga Pakistani dress or Punjabi dress kasi lahat ng mga kasamahan ko doon Indian at saka Pakistani at ayaw kong maiba yung damit ko sa kanila ba. Papunta na kami ng sasakyan at nauna na yung amo kong babae kasi kami nagkuha pa kami ng tubig pa para baonin namin. Humahanga ako dito sa alaga ko kasi hindi siya mahilig sa mga Pakistani na damit pero kapag magsisimba kami, formal attire talaga yan siya. Pakistani na damit talaga yung susuotin niya. Dati nung bata pa siya, pareho kami ng damit. Yung mga normal lang ng damit na sinusuot namin magsimba ba. Pero nung nagdadalaga na siya, palagi siyang sinabihan ng kanyang amo kong lalaki na dapat Pakistani na damit na yung susuotin niya kasi nga puro Pakistani at saka Indian yung mga kasama na magsimba ba. At ako mga Pakistani na damit na din yung sinusuot ko kapag nagsisimba kasi marami naman ako mga damit na ganyan. Tapos may nagpapatahi pa rin yung amo kong babae ng mga damit ng mga Pakistani dress kaya sinusuot ko kapag magsisimba kami. Nandito na kami sa loob ng Evangelical Church compound at pagdating namin dito sa loob ng simbahan talaga namin ay meron ng mga tao nakaupo doon sa harapan namin ba doon sa palagi naming inuupuan. Kaya sa likod ako umupo at nung umupo na ako sa likod at saka nagdasal ako bago nagsimula yung simba, kinuha ako ni madam kasi doon daw ako upo sa katabi ni Jenny at siya doon sa pinakaharap siya umupo. Nagsimula na silang magkantahan at kung maalala nyo yung may nag-invita sa amin ng birthday ngayong 17, ito yung bata, itong naka-yellow. Siya yung magbe-birthday ngayong 17, siya yung nag-invite sa amin. Sobra akong humahanga dito sa alaga ko kasi hindi talaga niya maiiwan itong Biblia kapag magsimba kami. Pareho sila ng amo kong lalaki, palagi nagdadala ng Biblia pero kami ng amo kong babae may pagkakatoliko talaga ba, walang Biblia na dala. Fast forward, pagkatapos namin nagsimba ay pinuntahan namin ang tita ko dito sa harap ng Catholic Church kasi kami nandoon kami sa Evangelical Church at siya naman nandito sa Catholic Church. Pinuntahan namin kasi meron akong binigay sa kanya galing Pilipinas. Salamat, Dam, sir. I'm good. Uy, Jimmy, hi. Come back, sabi niya, Jimmy. Too much hot. So I'm sitting because from there, I walking and I go inside that church, mga 15 minutes. Now, how you are going and there? She will go now there, she will buy something. Then she will go back home. That's good. No, where she wants, we can drop her. Huh? There, the Grand Hyper there. Grand Hyper. Yeah, Grand Hyper there. Yeah, come. Sobrang bait naman ang mga amo ko. Nag-offer sila na ihatid itong tita ko sa Grand Hyper. At pagdating namin sa Grand Hyper, sabi ng amo kong lalaki kung gusto ko ba daw makipag-snack kasama ang tita ko. Kasi meron pa dang oras kasi pupunta sila sa Pakistani shop. At syempre, sinong hihindi sa offer ng mga amo ko? Sumama kaagad ako sa tita ko at nandito kami naghalo-halo at nagmamadali kami kasi pupunta pa siya sa Kabayan Hypermarket. At habang naghalo-halo kami dito ng tita ko, nag-order na din ako ng 2 halo-halo para kay Jenny at kay Sir at kay Madam fresh orange juice yung in-order ko para sa kanya. Sobrang nagmamadali kami kasi konti lang yung oras namin at pagkatapos namin naghalo-halo ay pumunta kaagad kami dito sa Kabayan Hypermarket kasi mabibilhin yung tita ko. At pagkatapos namin nagbayad ay hinatid kaagad ako ng tita ko sa labas kasi nandito na sa labas yung mga amo ko naghintay sa akin. At umuwi kaagad kami at habang nasa sasakyan kami binigay ko sa amo ko babae yung orange juice niya at saka yung halo-halo kay Jenny at kay Sir pero sabi nila ay mag-order daw kami ng fatire at saka sa bahay na daw nila iinumin yung halo-halo at saka yung fresh orange juice. At habang magbayad na sana yung amo kong lalaki sa in-order naming fatire, itong kabilang sasakyan, itong katabing sasakyan namin, pagbukas ng driver sa pinto ng sasakyan niya, nabangga yung sasakyan ng mga amo ko kaya lumabas yung amo kong lalaki at tinignan niya kung may damage ba. Buti na lang walang damage at umuwi na din kami kaagad kasi nagutom na kami. Nandito na kami sa bahay at ito yung binigay ng tita ko, biko, chicken empanada at bumili din ako ng piwi at saka rinbi doon sa Kabayan Hypermarket. Itong mangga ang sinadyang puntahan ng mga amo ko doon sa Pakistani shop habang nandoon ako kasama ang tita ko, nagsuroy-suroy ba. At kakain na kami, ito yung fatire na in-order ng mga amo ko at itong amo kong lalaki hindi na siya kumain ng fatire, ito lang daw halo-halo ang kakainin niya at syempre naubos niya yan guys at saka sa alaga ko nilagay niya sa freezer, mamaya pa daw niya kainin. Syempre hindi mawawala ang pickle, sobrang sarap nito. At hanggang dito na lang guys, thank you for watching, bye bye, God bless everyone.